Tagtaka yan, tagtaka yan! Yan, tagtaka ba? Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Marami ang napabilib at nagtataka dito sa Pinoy Pawn Star na walang iba kundi si Boss Toyo, dahil nakipag-sparring at sinubukan ang lakas ng kamao ng angas ng Pinas na si John Riel Casimero aka Cuadro Alas Angas ng Pinas at kasalukuyang nagmamay-ari ng WBO Global Super Bantamweight Champion. At sa video na ito ay makikita na parang hindi pa naniniwala sa lakas ni John Riel Casimero itong si Boss Toyo. Dahil bukod sa sparring ay may gusto pa siyang subukan kung tunay na malakas ba si John Riel Casimero. Kaya sinubukan niyang magpasuntok sa tiyan para maramdaman niya ang tunay na lakas ng angas ng Pinas Cuadro Alas John Riel Casimero. Makikita po natin ang body shield na suot ni Boss Toyo para maproteksyonan na rin ang kanyang tiyan. Unang tagpo ay lakas loob si Boss Toyo na magpasuntok sa angas ng Pinas Cuadro Alas. Panoorin kung kakayanin kaya ni Boss Toyo ang lakas ni John Riel Casimero. Sa una ay nagawa pa itong magbiro. Ngunit ayon kay John Riel Casimero ay 25% lang muna ang ibibigay niyang suntok. Ngunit hindi inaasahan ni Boss Toyo na sobra talagang lakas, halos bumaliktad na siya rito pagkatapos siyang bigyan ng 25% na lakas ni Casimero. Kitang-kita dito naramdam at inindi talaga ni Boss Toyo ang sakit na halos hindi na siya makatayo sa sobrang sakit nito. At dahil dyan ay binalita na hospital nga daw umano si Boss Toyo dahil sa pananakit ng tiyan. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright. Dagdag pa sa ating mga balita. Ang plano ni Naoya Inoue ating talakayin. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button for more. So ayon nga sa plano ng current undisputed Super Bantamweight Champion at tinaguriang the Japanese Monster na si Naoya Inoue, gusto niya di umano maging isang pinakamagaling na boksingero bago siya mag-retiro sa mundo ng boxing. Kaya uunahin niya dispatcha ang mga malalakas sa bantamweight division na si Luis Nery at John Riel Casimero. Talagang napaka-seryoso na ni Naoya Inoue kalabanin at ubusin ang malalakas. Dahil pagkatapos niya kay Luis Nery ay isusunod niya ang ating pambato na si Cuadro Alas John Riel Casimero. Ngunit depende pa rin ito sa magiging promoter ni John Riel Casimero. Pero for sure kapag kakasana si Naoya Inoue at handa na itong lumaban sa angas ng Pinas ay talagang ipupush ng promoter ni Casimero na mangyari ito. Dahil sa ngayon ay naghihintay lang ang kampo ng ating kababayan sa maging sagot nito sa hamon nila sa kampo ng current undisputed world champion Naoya Inoue. Bukod kasi sa tinaguriang Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero na naniniwala na kaya niyang patumbahin at talunin itong si The Monster Naoya Inoue, ay isa din si Luis Nery na naniniwala na kaya niyang patumbahin at matalo itong The Japanese Monster Naoya Inoue. Dagdag pa sa ating mga balita, para po sa mga hindi pa nakakaalam, noong nakalipas na taon ay nagdeklara itong Japan Boxing Commission na hindi na pwedeng makatungtong o makalaban sa Japan, si former WBC Super Bantamweight World Champion Luis Nery habang buhay. Sa kadahilan na nagpositibo ito sa ipinagbabawal na gamot at 2 Japan boxer ang kanyang pinatumba. Ngunit nag-iba or nagbago na ang desisyon ng Japan ukol dito, kaya dahil dyan ay magkukross ang landas ni Luis Nery kontra sa tinaguriang The Japanese Monster na si Naoya Inoue ngayong paparating na Mayo taong kasalukuyan. Tinanggal na ng Japan Boxing Commission ang kanilang ipinataw na parusa na habang buhay na hindi makakalaban sa bansang Japan itong si Luis Nery. Dahil dyan halata ng mga boxing fans na protektado talaga nila itong The Japanese Monster Naoya Inoue, dahil tuwing may laban ito ay lagi sa kanyang bansa, ang bansang Japan. Sobrang laki kasi ng lamang ni Naoya Inoue kapag dito sa bansa niya gaganapin ang naturang laban, dahil ayon kay Naoya Inoue nakabado siya kapag sa bansang Amerika gaganapin ang laban, dahil naninibago siya sa lugar at mga tao na nanunood sa loob ng boxing venue. Nagbigay din ng pahayag at pasasalamat sa bansang Japan si Luis Nery dahil sa pagkakataong binigay ulit nila. Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. Manny Pacquiao sinuntok ang MP Promotion President na si Gib Bonds, dahil sa isang katuwaan, na gusto ni Gib Bonds na maramdaman ang lakas ni Manny Pacquiao. Yo, you
you don't even try that heavy. If you were really trying, I'd be through the wall over here. So I'm glad he's not putting real power. Maybe later I have to have Joe massage my arm now. Joel. Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. Ang pagkawala ng former 2 World Division Champion na si Ricky Hatton sa mundo ng boxing ating tatalakayin. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button for more. Isa na siguro sa pinakamasayang pakiramdam ay ang makamit mo ang isang tagumpay sa tinatahak na career at titingalain ng maraming tao pagdating sa mundo ng boxing sports. Subalit karamihan sa ating mga boksingero ay nakakaranas ng pagkabigo, pagkatapos ng kasikatan at masaganang buhay na kanilang natamasa. At yung iba pa dito ay minalas-malas at dumaranas ng matinding depression sa kani-kanilang mga buhay, matapos mawala sa mundo ng boxing. Marami nang hindi na ibalik sa pagiging boksingero at tuluyan ang nawala sa mundo ng boxing. Ngunit ang iba naman ay patuloy sa paglaban sa hamon ng buhay para makabangon muli. Isa na siguro sa pinakamalalang nangyari sa buhay ay si Ricky Hatton, na nawala sa mundo ng boxing dahilan sa paglugmok ng kanyang boxing career. Ano nga ba ang nangyari sa dalawang World Division Champion na si Ricky Hatton aka The Hitman? Matapos niyang makatikim ng isang napaka-solidong suntok ni Manny Pacquiao dahilan ng kanyang pagkatalo. Kilala ang 2 World Division Champion na isang malakas sa bansa nito, at binigyan pa ng papuri ng kanyang minamahal na bansa dahil sa binigay niyang tagumpay sa mundo ng boxing. Siya lang naman ang may dalawang titulo na hawak at ito ay ang welterweight at unified light welterweight champion. Isa rin si Ricky Hatton na binigyan ng karangalan bilang isang 11 greatest European fighter of all time at 2005 fighter of the year. Ngunit sa likod ng tagumpay ay dumana si Ricky Hatton ng matinding hamon sa buhay at ito ay ang malolong siya sa ipinagbabawal na gamot, pagkawala ng disiplina sa sarili at unti-unting pagkasira ng kanyang buhay. Pinasok ni Ricky Hatton ang welterweight division at pinatunayan niya ang kanyang lakas dito. Kakalabanin niya si Luis Carriazo. Panalo dito si Ricky Hatton kontra Luis Carriazo nang patumbahin niya ito ng isang napakalakas at napakasolidong suntok. Down goes Collazo on Hatton's first left hook. The very first big punch Hatton threw. Collazo seemed somehow unready for it and Sunod niyang kinalaban si Mayweather Jr. na sanhi ng kanyang pagkatalo dito. every situation for Hatton. This fight is over. Floyd Mayweather has a knockout victory over Ricky Hatton. Ilang buwan lang ang nakalipas ay muli itong bumangon at ibinaba niya ang kanyang division. Panalo siya ng dalawang magkasunod matapos niyang pauonin sina Juan Lascano at Paulie Manilagi para tanghalin siyang IB o Super Lightweight Champion. Taong 2008 ay muli itong nalisak ang pagkatalo sa tinaguriang pambansang kamao ng Pilipinas na si Manny Pacman Pacquiao. Si Manny Pacman Pacquiao ang itinuturing na pinakamali niyang pinili na kalabanan. Malakas ang loob ng former 2 World Division Champion na si Ricky Hatton na kakayanin niya patumbahin at talonin ang tinaguriang pambansang kamao ng Pilipinas na noon ay number 1 pound 4 pound boxer sa buong mundo. Pinalasap ng 8 World Division Champion Manny Pacman Pacquiao ang former 2 World Division Champion na si Ricky Hatton, ang bagsik lakas at bilis ng kanyang kamao. Sa unang round ay 2 beses ito bumagsak. Pagsapit ng second round ay hindi akalain ni Ricky Hatton na dito na siya makakatulog. Dahil sa isang napakalakas at solidong suntok ni Manny Pacman Pacquiao. Simula noon at dito na nagsimula ang pagkawalan ng disiplina ni Ricky Hatton sa kanyang sarili at sa kanyang boxing career. Dahil dito na siya na mag-umpisa ang pagkalulong na hindi lamang sa alak kundi pati droga na sanhi ng pagkabagsak ng career niya. Nagawa ito ni Ricky Hatton dahil hindi niya kayang tanggapin ang masakit na pagkatalo. Nagpatalo si Ricky Hatton sa depression na sanhi ng kanyang pagkalulong sa alak at sa ipinagbabawal na gamot. Ngunit sa pagdaan ng maraming taon ay pilit ni Ricky Hatton ituwid ang kanyang maling gawain. At muli inayos ang kanyang sarili at buhay para makabangon. Nagparehab na din si Ricky Hatton at tuloy-tuloy na gamutan. Sa ngayon ay marami ang nagulat dahil muli na siyang bumabalik at nakabangon matapos ng pagkalogmok ng kanyang buhay. Naging boxing trainer at nagmamay-ari na ng isang boxing promotion itong si Ricky Hatton. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV. Saying peace, love and good vibes lang tayo lagi. Okay, alright. Manny Pacquiao comes out 2 minutes into the opening round.
tuluyan na itong bumigay sa second round.